Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyong lahat. Today is November 18, 2025. November 18, 2025 is Tuesday. Araw po ng Martes ngayon. Time check tayo, 11:43 p.m. Magmi-midnight na po. Okay. So, tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Divine Readings, Lectio Divina. Ang pag-aaralan po nating Ebanghelyo ngayon ay ang Ebanghelyo para bukas. Advance po ulit tayo. Advance po ulit tayo. Malapit na lang naman at kinabukasan na it's 11:43. So tuloy po tayo ng ating pag-aaral again ng mga salita ng Diyos, Divine Readings, Lectio Divina. Tulad ng dati, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako bilang panimula sa ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabay-sabay po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong spirito at sila'y malilika at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na liwanag ng Espiritu Santo, ay tinuruan mo ang mga puso ng mga mananampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa pamamagitan din ng iisang Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto, ang totoo at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming mga kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Hingahan mo kami, O Banal na Espiritu, upang ang isipan namin ay maging banal. Gabayan mo kami, O Banal na Espiritu, upang ang hangarin namin ay maging banal. Ilapit mo kami sa iyo, O Banal na Espiritu, upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Palakasin mo kami, O Banal na Espiritu, upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal. Ipagsanggalang mo po kami, Banal na Espiritu, upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan at maipagtanggol sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon, naghaharing kasama ng Ama at ikaw, Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So, maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo. Share screen po ako para maipakita sa inyo ang Ebanghelyo. Yun nga, para bukas na ating pag-aaralan at pag-uusapan. Magiging tema rin ng aking pagbabahagi. Pansumandali lang po. Wait lang po. Share screen ako. Wait lang po. Okay. Sana po ay nakikita nyo na. Ang ating ebanghelyo para bukas ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 11, mga talata 11 hanggang 28, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Habang ang mga tao ay nakikinig, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita at isinalaysay niya sa kanila ang isang talinghaga. Si Jesus ay malapit na noon sa Jerusalem at inakala ng mga tao na darating na agad ang kaharian ng Diyos. Kaya't sinabi niya, may isang maharlikang pumunta sa malayong lupain upang siya'y gawing hari at pagkatapos nito, siya ay babalik. Subalit bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin
at binigyan ng mga ito ng tig-iisang gintong salapi. Sinabi niya sa kanila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa aking pagbabalik. Ngunit galit sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, kaya't nagsugo sila ng kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maghari sa amin ang taong iyon. Gayunpaman ay ginawa rin siyang hari. Nang makabalik na siya at nagsimulang maghari, ipinatawag niya ang mga aliping binigyan ng gintong salapi upang malaman kung magkano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ganito ang sinabi, Panginoon, ang isang gintong salaping ibinigay ninyo ay tumubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Dahil naging tapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, pamamahalain kita sa 10 lungsod. Lumapit naman ng ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang gintong salaping iniwan ninyo sa akin ay tumubo ng 5. At sinabi niya sa alipin, mamamahala ka sa 5 lungsod. Lumapit ang isa pang alipin at ganito naman ang sinabi, Panginoon, narito po ang inyong gintong salapi. Binalot ko po ito sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Sinagot siya ng hari, masamang alipin, sa salita mong iyan ay hahatulan kita. Alam mo palang ako'y mahigpit at sinasabi mo pang kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko itinanim. Bakit hindi mo na lamang idiniposito sa bangko ang aking salapi? May, may tinubo sana iyan bago ako dumating. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanya ang gintong salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 gintong salapi. Sabi nila, sinasabi ko sa inyo, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya, ay kukunin pa. At tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Stop share na po tayo. Stop share na po tayo. So, iyon po yung ating ebanghelyo para bukas. Isa na namang talinghaga. At sa talinghagang ito, sinasabi ang pagbibigay ng isang hari o Panginoon ng mga talento sa kanyang mga katiwala. Binigyan sila ng mga salaping ginto. Binigyan ang kanyang mga katiwala ng mga talento. At siya umalis at pagbalik niya, nagsuma siya o sinuma niya ang mga ibinigay na talento sa kanyang mga katiwala. Sa pagtupad ng isang tungkulin, wait lang po, yung notes ko, sa pagtupad ng isang tungkulin, wag na tayong lumayo, sa pagtuturo at sa iba pang propesyon, may mga prinsipyong gumagabay o mga legal na doktrinang gumagabay sa pagsasagawa ng mga ito. Tinutukoy ko ang mga tungkulin. Hindi ko rin nalimutan na noong nag-aaral pa lang ako para sa aking propesyon o tungkulin,
Nadaanan namin sa pag-aaral ang salitang respondit superior. Respondit superior. Ito ay isang Latin na sa pagsasalin sa wikang Ingles, let the master answer. Let the master answer. O sa ibang pagsasalin, let the superior answer the action of the subordinates. Let the master answer respondit superior. Ito ay legal na doktrinang sinasabing mapananagot o makapananagot o sagutin ng isang superior o leader ng kinabibilangang propesyon ang anumang maaring maging pagkakamali ng isang tagasunod. So, relasyon ng superior sa subordinates. May mga ginagawa, mga tagasunod, ang mga subordinates na mga superior, maring tawagin sa pagpapanagot dito. Okay. Mari din maipaliwanag ng isang superior ang ginagawa ng kanyang mga subordinates. Ito'y hindi lang isang sagutin sa vicarious liability and or accountability, kundi kasama sa prinsipyo o doktrinang ito, yun nga, maipaliliwanag ng isang leader superior ang ginagawa ng isang subordinate, so tagasunod. Halimbawa, ang ginagawa ko sa pagtuturo ay maaaring maipaliwanag ng isa kong master teacher o ng aking principal. Bakit ginagawa po iyon? Kahit tanungin niyo sila, bakit po ginagawa ni Sir Pascual ang kanyang mga ginagawa? Pwede niyong tanungin sa master in charge, master teacher in charge na sa akin upang ipaliwanag kung ano ang aking ginagawa. Ganon din maipaliliwanag ito ng aking principal o school head. Teacher ako, therefore, kailangan pa bang tanungin o questionin kung bakit ginagawa ito ni Brother Aaron o ni Sir Pascual? Kung si Sir Pascual nagtuturo as a teacher, yun ang paliwanag doon. Sasagutin kanila dahil siya'y isang teacher. Kaya niya ginagawa ang kanyang mga ginagawa. So let the master answer or let the superior answer the actions of the subordinates. Sinabi ko lang bilang halimbawa yung aking tungkulin sa pagtuturo. Pero the same thing can be applied to other profession. Like for example, in the conduct of the medical profession. Ano ang relasyon nito sa ebanghelyong ating pinag-uusapan? Okay? Ano ang relasyon sa ebanghelyong ating pinag-uusapan? Bilang isang Kristiyano, bilang isang binyagang Kristiyano, tayo ay biniyayaan ng maraming bagay. Hindi lang mga tungkulin o trabaho. Biyaya, ito yung biyayang sinasabi ko. Others called it charism or charisma. Okay? Biyaya, others called it charism o regalo o kaloob. Okay? Mga spiritual na kaloob. Charisma. Ang charisma na napasa atin ay hindi bagay o isang bagay na dapat na itago lang natin. Okay? Ang karisma ay hindi isang bagay na dapat na itago lang natin o hindi pakinabangan. Ito'y ipinagkaloob sa atin, ibinigay sa atin sa ikabubuti natin. Pero hindi lang doon nagtatapos. Hindi lang sa ating ikabubuti, kundi sa ikabubuti din ng ating sambayanan, ng ating simbahan, ang asembleya o kapulungan nating mga nananampalataya o nating mga Kristiyanong binyagan. Linawin natin mabuti ang karisma, ang mga karisma o spiritual na kaloob ng Espiritu Santo ng Diyos. Linawin natin, ang salitang karisma mula sa Griegong karismata ay tumutukoy sa mga kaloob o kakayahan na ibinigay ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya.
Hindi batay sa personal na kakayahan o abilidad o mga pribilehyo at karapatan, kundi ayon sa biyaya, karis ng Diyos at para sa ikabubuti ng lahat o pagpapatibay ng iglesia. Sir, may biblical basis ba yan? Opo, meron. Makikita ito sa aklat, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kabanata 12, talata 7. Okay, dyan makikita yung karisma. Dyan mababasa. So, ayon sa Biblia nga po, ayon sa ating banal na kasulatan, partikular sa mga sulat ni Apostol Pablo, at yun nga, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kabanata 12, 7, may iba't ibang talaan o listahan ng mga kaloob na ito. Ang tatlong pangunahing talata na naglalaman ng mga listahang ito, talaang ito tungkol sa karisma ay matatagpuan sa Roma, sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 12, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, unang Korinto, Kabanata 12, at sa unang Pedro, Kabanata 4. Maaari nyo pong saliksikin. Muli, mababasa ang tungkol sa mga spiritual na kaloob o karisma una sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Sa sulat ni San Pablo, Kabanata 12, sa mga taga-Roma, ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 12 rin, at sa unang Pedro, Kabanata 4. Sinasabi diyan, siyam, siyam ang espesyal na kaloob. Siyam na espesyal na kaloob. 9. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Ang mga ito ay madalas na tinatawag na yun nga, mga kaloob ng Espiritu, karisma na may pagtugon sa bagay na hindi karaniwan, mga supernatural o mga himalang aspeto ng gawain ng Diyos sa bawat miyembro ng ating iglesia o simbahan. So, kanya-kanyang bahagi ang katawan, si Kristo ang ulo, at sa bawat bahagi ng katawan, ang Diyos ay nagbigay ng mga espesyal na kaloob. Siyam. Ang kategorya ng mga karismang ito, tatlo. Ano ang tatlong kategorya? Una, kaloob ng pagpapahayag. Ikalawang kategorya, kaloob ng paggawa. Ikalawa, at ang ikatlo, kaloob ng pagsasalita. Tatlo ang kategorya. Muli, kategorya isa, kaloob ng pagpapahayag. Dalawa, kaloob ng paggawa. Tatlo, kaloob ng pagsasalita. So, ang karisma muli ay siyam. Isa-isahin naman natin. Isa-isahin natin yung siyam na spiritual na kaloob. Una, salita ng karunungan, word of wisdom. Ikalawa, salita ng kaalaman, word of knowledge. Ikatlo, pagkilala sa mga spirito, discernment of the spirits. Ikaapat, pananampalataya ay kaloob din. Pananampalataya, ikaapat. Ikalima, kaloob ng pagpapagaling or the gifts of healing. Ika-anim, paggawa ng mga himala, working of miracles. Ikapito, iba't ibang wika, kinds of tongues. Ikawalo, pagpapaliwanag ng mga wika, the interpretation of tongues. At ikasyam, propesya o prophecy. Siyam, siyam na kaloob. Salita ng karunungan, salita ng kaalaman, pagkilala sa mga spirito, pananampalataya, kaloob ng pagpapagaling, paggawa ng mga himala, iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng mga wika, at propesya. Pagpropesya, siyam.
Tatlong kategorya, siyam na kaloob. Bigyan natin ng paliwanag bawat isa. Simple at payak na paliwanag. Tungkol sa karisma ng karunungan, salita ng karunungan, ang paliwanag dito'y kakayahang magbigay ng pananaw at patnubay mula sa Diyos, lalo na sa mga komplikado at banal na sitwasyon. Salita ng karunungan. Ikalawa, salita ng kaalaman. Anong paliwanag? Ito'y kakayahang magbunyag ng mga bagay-bagay, impormasyon, katotohanan o kasalukuyang sitwasyon na matatagpuan lamang at maunawaan sa isip ng Diyos. Salita ng kaalaman. Ikatlo, pagkilala sa mga spirito. Ito naman ang kakayahang malaman kung isang pahayag o kilos ay nagmula sa banal na spirito o sa masamang spirito, sa banal na spirito, masamang spirito o sarili lamang ng isang tao. Pagkilala sa mga espiritu, the discernment of the spirits. Magkakaroon ng kakayahang malaman kung ang isang pahayag mula sa banal na spirito o sa masamang spirito o sa sarili lang ng isang tao. Ang pananampalataya naman ay karisma o kaloob, isang pambihirang antas ng pananampalataya na nagpapahintulot sa paggawa ng mga di pangkaraniwang bagay o pagtanggap ng mga himala. Yun ang sa pananampalataya. Ang ikalima, kaloob ng pagpapagaling. The gifts of healing. Ito'y kakayahang maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling ng isang sakit o karamdaman. Ika-anim, paggawa ng mga himala, the working of miracles. Ito'y kakayahang magsagawa ng mga di pangkaraniwang pangyayari na lumalabag sa mga natural na batas ng kalikasan. Okay? Paano yan ang paliwanag dyan? Isang halimbawa, natural na batas ng kalikasan ang sumikat ang araw sa umaga at lumubog sa hapon o gabi. It's natural. Walang himala doon. Sumisikat, pagkatapos lumulubog. Hindi na isang natural na bagay kung hindi na sumikat ang araw at hindi na siya lumubog. At marami pang dahilan kung bakit na hindi maipaliwanag. Kaya nga lumalabag kakayahang magsagawa ng mga di pangkaraniwang pangyayari. Isang himala kung ang isang lumpo mapalakad mo, isang malinaw na halimbawa. Kung may kaloob ka ng paggawa ng mga himala, ang bulag, mapanumbalik mo ang paningin, ang bingi, mapanumbalik mo ang pandinig, paggawa ng mga himala. Ano ang ikapito? Iba't ibang wika, the kinds of tongues. Kakayahang magsalita sa mga wikang hindi natutunan ng nagsasalita, maaring wika ng tao o anghel. Okay? Ikawalo, pagpapaliwanag ng mga wika. Dinadaanan po natin ang mga munting paliwanag. Ano itong ikawalong karisma, pagpapaliwanag ng mga wika? Interpretation of tongues. Ito'y kakayahang isalin sa naiintindihang wika ang mensaheng sinabi sa wika na hindi maintindihan. At ang ikasyam ay ang propesiya, ang karisma ng propesiya, pagpropesiya, pagsasalita ng mensahe mula sa Diyos sa ilalim ng inspirasyon ng banal na spirito. Madalas ay pagpapatibay, pagpapayo o panghihikayat. Yan po. Tatlo ang kategorya ng mga karisma. Ang karisma ay siyam at nasabi ko ang mga payak na paliwanag tungkol dito. Kaya malinaw ang karisma, ang spiritual na kaloob. Malinaw na sa atin ayon sa aking mga nabanggit. Sa Ebanghelyo, ay biniyayaan ang mga pinagkatiwalaan. Katulad ng pagbibigay ng karisma, biniyayaan ang mga pinagkatiwalaan sa Ebanghelyo. Ayon sa kategorya, kung bibigyan natin ito ng relasyon, yun na nga,
pagsasalita, paggawa, at pagpapahayag ayon sa tatlong kategorya. Ang tanong dyan ay, anong kaloob ang mayroon ka? Anong karisma ang mayroon ka? Dapat mong malaman. Dapat natin itong matukoy upang makagawa tayo ayon dito. Okay? Upang makagawa tayo ayon dito, kailangan nating tukuyin kung anong kaloob mayroon tayo. Hindi ito muli ibinigay o ipinagkaloob sa atin upang sarilinin lamang bilang pansariling para sa pansariling kabutihan. Hindi ito isang bagay na bubulukin lang natin, na hindi natin gagawin ang mga bagay tungkol dito. Hindi ito pakikinabangan. Yun lang ang ibig kong sabihin, bubulukin. Sa ibang salita, English maganda. Hoarding. You don't hoard it. Okay? You don't hoard it. The charisma you have, the charisms you have, hindi mo ito i-hoard. You are not going to hoard it, but share it. You must share it. Hindi ito muli ibinigay sa atin para sa pansariling kapakinabangan lang. Hindi ito bubulukin, i-hoard, na hindi ito pakikinabangan ng sarili, kundi dapat talaga pakinabangan din ito ng bawat mananampalataya sa katawan ng ating iglesia, kung saan si Kristo ang ulo. Muli, ang karisma na napasa atin, kaloob, spiritual na kaloob, ay hindi bagay o isang bagay na dapat itago lang natin o hindi pakinabangan ng sarili at ng iba. Ito'y ibinigay sa atin sa ikabubuti natin at ikabubuti ng ating sambayanan, ng simbahan, ang asembleya o kapulungan nating mga nananampalataya o nating mga Kristiyanong binyagan. Ang talinghaga ng salaping ginto ay malinaw, klarong nagsasabi tungkol dito ayon sa relasyon. Ang ibinigay sa iyo ay susulitin mo. You will be held accountable sa karismang ibinigay sa iyo. Susulitin mo, pananagutan mo. Huwag mong, huwag mong questionin, huwag mong questionin una ang mga karismang ibinigay sa ibang tao, sa ibang mananampalataya, o ang mga kaloob ng Diyos sa iba. Ang una mong pananagutan ay ang sarili mong karisma, kung ano ang nasa iyo. Ang karisma mo ang pagtuunan mo ng pansin, dahil hindi ka naman hahatulan, hindi ka naman susulitin ng hari ng Panginoon kung ginagawa o hindi ng iba ang ayon naman sa kanilang sariling karisma. Kanya-kanya tayong kaloob sa bawat isa. Kung anong kaloob sa akin, doon ako susulitin. Kung anong kaloob sa iyo, karismang nasa iyo, doon ka mananagot. Doon ka susulitin. So, kanya-kanyang kaloob, kanya-kanyang tungkulin na tumupad ayon sa kung anong mayroon ka, mayroon ako, mayroon tayo. Kanya-kanyang kaloob, kanya-kanyang tungkulin na tumupad ayon sa kung anong kaloob ng Espiritu mayroon tayo. Ang mga tanong na ikaw na mismo sa iyong sarili ang makasasagot. Anong mga tanong? Una, anong kaloob? Anong kaloob? Anong karisma ang mayroon ka, ang nasa iyo? Unang tanong, ikaw ang sumagot. Ikalawa, sa pagsusulit ng Diyos sa kaloob niyang ibinigay sa iyo, matatagpuan ka ba niyang gumagawa ayon sa mga karismang ito na nasa iyo? Mga karisma ang sabi ko, hindi karisma
sapagkat kung minsan ito'y hindi nag-iisa. Yung mga tao, marami ang kanyang karisma. Okay? Unang tanong, anong kaloob mayroon ka? Anong karisma? Ikalawa, gumagawa ka ba ayon sa karismang nasa iyo? Gumagawa ka ba ayon dito? May ginagawa ka ba ayon dito? Sa pagsusulit ng Diyos, sa kaloob niyang ibinigay sa iyo, sa karisma, matatagpuan ka ba niyang gumagawa ayon sa mga karisma na nasa iyo? And so, mga karisma, kung minsan hindi lang siya nag-iisa, nakakatakot, nakakatakot ding isipin kung minsan yung mga taong may maraming karisma. Kasi sinasabi, to those whom much is given, much will be required. Okay? Sa kanilang maraming ibinigay, sa kanilang maraming ibinigay, marami din ang kanilang mga susulitin. Marami rin ang kanilang magiging mga pananagutan. Di ba nakakatakot? Mas maraming ibinigay sa'yo. Mas marami ang mga bagay kung saan ka magsusulit. So, to those who much is given, much will be required. Puntahan na nga natin yung eksaktong aklat at teksto. Matatagpuan ito sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Ang eksaktong aklat ng San Lucas, Kabanata 12, talata 48. Tignan natin yung common translation ng King James Version. King James Version. But the one who did not know and committed things deserving of stripes shall be beaten with few. Ito na siya. For everyone to whom much is given, from him much will be required. And to whom much has been committed, of him and they will ask the more. Diba? Nakakatakot din at nakakapag-alala. Although, matutuwa ka, maraming kaloob ang spirito sa akin. Marami akong karisma. Matutuwa ka sa una. Pero kung lalaliman mong yung pag-iisip sa maraming karismang mayroon ka, marami ka rin magiging pananagutan. It is part of the parable of Jesus. Ito yun, that tells about a faithful and a wicked servant, emphasizing the principle of accountability based on the knowledge and resources, the gifts, the tungkulin, the regalo, the tungkulin, the opportunities, ang mga pagkakataon ng paglilingkod na hindi mo ginawa kahit mayroon kang kaloob para gawin yon. The responsibilities, accountability based on the knowledge and resources na ibinigay sa isang tao, a person has been given. So maraming kaloob, may mga kaloob, may mga pagkakataon din na pwede natin gamitin ng mga kaloob na ito. The opportunities, meron din tayo. Responsibilities and accountability tungkol dito. Pabalikan natin yung tanong na ikaw ang sumagot sa sarili mo. Ano mga tanong? Okay, kanya-kanya tayo ng kaloob, kanya-kanya tayo ng tungkulin. At kailangan nating tumupad ayon sa kung anong mayroon tayo, anong karisma. Ang mga tanong na ikaw mismo sa iyong sarili ang sasagot. Anong karisma ang kaloob na mayroon ka? Gumagawa ka ba ng ayon sa karismang nasa iyo? Sa pagsusulit ng Diyos sa kaloob niyang ibinigay sa iyo, matatagpuan ka ba niyang gumagawa ayon sa mga karismang ibinigay niya sa iyo? Okay? So, mahaba na po. Diyan natin tapusin. Patuloy nating alamin. Sinasabi ko na, mabuti ang isang tao. May mabuting maidudulot sa isang taong mapagnilay. Hindi lang kilalanin natin ang ating sarili, ano ang ating mga kahinaan, ano ang ating mga kalakasan. Kasama din dito ang kung ano bang kaloob ang mayroon ka, kaloob mayroon ako, o kaloob mayroon tayo. Anong kaloob ang mayroon ako? Anong karisma? Pagkatapos,
Sa patuloy na pagninilay, kailangan nating gumawa ayon sa mga kaloob na ito dahil mananagot tayo. We will be held accountable and responsible. Okay? Huwag natin pagtuunan ng pansin masyado ang kaloob ng Diyos sa ibang tao. Huwag natin, may kaloob siyang ganito pero di niya ginagawa. Huwag tayong maging mapaghatol sa iba. Unahin natin ang sarili natin. Anong kaloob ang mayroon ako? Yun ang tanong. Hindi kung anong kaloob ang mayroon siya. Anong kaloob ang mayroon ako? May ginagawa ba ako para sa mga kaloob na ito? At ikatlo, ang sagutin ko sa Panginoon, makasasagot ba akong, Opo, gumawa po ako, Panginoon, ayon sa mga kaloob na ibinigay mo sa akin. Opo, Panginoon, gumawa po ako at sumunod dahil sa pag-ibig ko sa iyo. Opo, Panginoon, sumunod po ako. Opo, Panginoon, sumunod po ako. So, dyan natin tapusin. Magandang umaga na po, 12:19 in the morning. 12:19 in the morning na po, November 19 na po. At yan na nga po ang ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, November 19. Ang talinghaga ang talinghaga na sinabi ng Panginoon tungkol sa isang Panginoon o hari na nagbigay ng mga talento sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Sa kanyang pagbabalik, may mga natagpuan siyang hindi napakinabangan ang mga talentong ibinigay niya. At meron sa kanyang pagbabalik, nakita rin naman niya, natagpuan, inabutan niya na gumagawa sila ayon sa mga kaloob, sa mga talentong ibinigay sa kanila. So magandang umaga na po. Magandang umaga. Maraming salamat. Patuloy niyo po akong ipanalangin at muli hinihikayat ko rin kayo na kung ang pag-aaral na ito ay naging pakinabang sa inyo at iniisip niyong maaari din pakinabangan ng iba, binibigyan ko po kayo ng kapahintulutan na maibahagi din ito sa iba. Hindi natin dapat ito sarilinin. Babalik tayo dun sa salitang hoarding. Babalik tayo sa salitang hoarding. Hindi natin to dapat ipagkait. Okay? Hindi natin dapat ito ipagkait. Lalo na kung ito'y mabuti. And so you discern po. Discernment of the spirits. Ang nangyayari ba'y kaloob ng Espiritu Santo? Okay? Sa ating pagninilay at pag-aaral. So wag na po tayong magpakatagal. Masyado na maraming nasabi. So magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat. Patuloy niyo po akong ipanalangin na ako'y mabigyan ng gabay sa ating ginagawang mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Panalangin niyo rin ang aking mga mahal sa buhay. Ipanalangin niyo akong maligtas sa anumang sakuna at panganib. Ipanalangin ninyo akong huwag magkaroon ng anumang malalang pagkakasakit. Maraming salamat na po agad. Dahil alam ko rin naman, lalo na sa mga nagmamalasakit sa akin, na gagawin nyo nga po iyon, na ako'y ipanalangin. Magandang umaga po, paalam. Brother Aaron. God bless.